si Jade Buhoy at narito ang napapanahong balita. 7 istasyon ng EDSA Busway ang nakatakdang magkaroon ng major improvement ngayong taon. Sa ilalim ng proyekto ng Department of Transportation o DOTR at Department of Budget and Management o DBM. Magkakaroon ito ng 2 phase kung saan saklaw ang unang phase ng rehabilitasyon. Ang mga istasyon ng Monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe. Kasunod naman ito ang konstruksyon ng 2 estasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX at isa sa Cubao sa ikalawang phase nito. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, nakatakdang matapos ang major rehabilitation ng mga busways sa kalagitnaan o ikatlong quarter ng taong 2026. Nagbabala ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa mga kumakalat na post online. Ukol sa pagtanggap ng 5,000 piso hanggang 8,000 piso na tulong sa pagsasagot ng barangay form at pagkukontak sa unverified numbers. Ayon sa ahensya, ang nasabing scam ay ginagamit ang Social Amelioration Program ng DSWD. Ngunit hindi na ito aktibo. Kaya't ang kumakalat online ay lumalabag sa Cybercrime Prevention Act. Mangyaring makaengkwentro nito, agad na isumbong sa hotline ng DILG. Patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang 20 pesos na kilo ng bigas para sa mga magsasaka at manggagawa sa bukid sa kabila ng kritisismo na hindi ito matutugunan. Ayon sa DA, ang inisyatiba na ito ay magbibigay daan sa milyong-milyong mga magsasaka. Yaong ang hindi higit sa 3 hektarya na pagtatanim at nakarehistro sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan sa sinubsidiyang presyo na 20 pesos kada kilo. Layunin ng programang ito na magkaroon ng oposisyon ang mga magsasaka kukunin ang bagong alokasyon na 50 kilong sako sa pagitan ng Agosto at Desyembre ngayong taong 2025. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Foods. Sa ulo ng mga balita. Bilang ng may diabetes sa bansa, umabot na sa higit 600,000. DA, patuloy na isusulong ang 20 pesos rice program sa kabila ng mga kritisismo. Kongreso, umalma sa ilang senador na nang-atake kay Speaker Romualdez sa naganap na botohan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Clearing operation sa Bulacan, isinagawa bilang tugon sa flood issues sa NLEX. BOC, nakumpiska ang higit sa 25 million pesos na halaga ng ipinuslit na kontrabando sa Zamboanga. Mga suspect sa pagpaslang sa ABP nominee, pinangalanan na 1 million pesos na pabuya alok sa baka pagtuturo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.